Welcome to my channel. Ngayon po ang ating vlog ay may kinalaman sa Affidavit of Cohabitation, which is Article 34 of the Family Code. Ito po ay madalas na tinatanong sa amin. Halos yung mga nagko-comment na nagsama ng matagal na, ito yung palagian nilang tinatanong. So, lilinawin po natin siya. Kapag po nag-apply kayo ng Affidavit of Cohabitation, marami pong hihingin sa inyo. Ano-ano po ito? Number 1, yung birth certificate niyo, yung Senomar, syempre para mapagkinanlan po kung kayo ay naikasal na before. Ikatlo po, pwede rin po yung mga birth certificate ng mga anak ninyo kung nagkaroon po kayo ng anak sa loob ng 5 years and up. Okay? Of course, yung mga IDs po na pagkikilanlan na kayo nakatira sa iisang address lamang, maaari din po itong may kinalaman sa mga bills ninyo, insurance na naka-address po, same as with your fiancé o boyfriend o girlfriend. So, kumbaga, hindi po ito basta-basta ina-apply. Ito po ay pinatototohanan sa pamamagitan ng mga dokumento or IDs na kailangan nyo ipasa. Okay, pagdala-dala nyo na po ito, ang pangalawa pong tanong ng ating sumusubaybay sa atin ay saan po pwedeng makakuha nito. Okay, pupunta po kayo sa isang abogado at dadalhin nyo po yung mga requirements, papakita nyo po kung enough na po ito na evidence na kayo nagsama 5 years or more, ay ito po ay gagamitin nila para makagawa ng Affidavit of Cohabitation. Okay, after naman ito, saan po kami pwede magpakasal? Ito yung pangatlong tanong. Okay, kung dala nyo na yung inyong Article 34 ng Affidavit of Cohabitation, kahit po ito ay gamitin ninyo sa simbahan, pastoral, ministro, kung sino po yung pinili ninyong magkakasal, sa judge pwede rin po, o di kaya po sa mayor, kung ito po ay kasalang bayan. So, ito po ay ibibigay nyo sa kanila na nakanotaryo na para kayo naman po ay ma-schedule ng kasal. Okay, eto na. Ang tanong naman nung isa nating nag-comment, kung meron po ba nito, agad-agad po ba ay pwede kami makasal. Basta ito po yung notaryado at dala nyo po ang lahat ng mga requirements, pwede na po kayo magpakasal anytime. Okay, pwede rin po ba itong gamitin sa civil? Civil po ang kasal na gusto namin. Pwede po ba itong gamitin sa civil? Opo, okay, judgment po yan, kay mayor. So, pwede naman po yan kung civil po. Ngayon, kung gusto niyo naman po, mga pastor or Christian reverend coming from the church, pwede rin po. So, yan po. Lahat po yan ay applied. Basta na i-apply nyo na po, napatotohanan nyo, na-approve po kayo at nagkaroon ng notaryado ng dokumentong ito, pwede nyo na pong gamitin sa kasal. Okay. Kung may comment pa kayo regarding sa cohabitation, pwede po kayo mag-comment down below. At please do like and subscribe our video. And of course, pa-share naman. And click the bell button para po sa ating mga next vlogs. Thank you so much.